threat has grown. And since the threat has grown, we must do more to defend our territory. Tama na, sobra na. Ang illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks of the China Coast Guard against the Philippine vessels na ang tanging pakay lamang ay makapag-supply ng mga pagkain at building materials sa BRP Sierra Madre ay isang paglapastangan sa basic and the fundamental rights of the Filipino people. Sapagat itong BRP Sierra Madre ay nakapwesto doon sa within the 200 nautical miles o yung tinatawag nating exclusive economic zone. Ang pagbalandra dyan ng BRP Sierra Madre, yung isang barkong ginamit simula pa noong World War II at ginamit din sa gera sa Vietnam, yung laban ng North at South Vietnam, ay pinag-utos yan ng dating Pangulong Joseph Estrada na ibalandra dyan upang maging simbolo ng ating sovereign rights, no, over that West Philippine Sea. Kaya nga lamang pinagbibintangan yung dating Pangulo ngayon na siya daw ay nagkaroon din ng kasunduan sa mga incheck na ipupull out daw yung barko na yan. Pero pinatotohanan naman na hindi totoo ang sinabi ng mga incheck na yan ay ipupull out ng ating gobyerno. Sabi nga ni Jingo Estrada, tayo nga, ang tatay ko nga ang nag-utos upang ilagay dyan yung BRP Sierra Madre na yan. Bakit naman makikipagkasunduan na i-pull out yung barko na yan? So sa madalit salita, inilagay yan dyan upang maging simbolo ng ating karapatan over the West Philippine Sea. Pero nga, sabi ko nga, itong illegal, coercive, aggressive, and dangerous acts of the Chinese Coast Guard against the Philippine vessels na wala namang pakay kundi mag-supply sa ating mga sundalo ng pagkain at mga building materials upang ma-maintain naman yung katayuan, no, na sa kasalukuyan yung BRP Sierra Madre ay talaga namang kung makikita ninyo kulang na lang kainin na yung kalahating katawan ng barko ng mga kalawang. So kasi pag yan nawala dyan at naglaho sa karagatan within the West Philippine Sea ay pwedeng ulitin ng China yung ginawa nila doon sa Mischief Reef na kung saan nagtayo na sila ng artificial island. Yan ang inaabangan nila dyan, yung mawala, maglaho yung barko na yan at sila ay lulusob dyan at magtatayo ng artificial island on the premise na sila daw ang may sovereignty over that island. Napaka-delikado niyan kapag sila ay nagtagumpay muli na sakupin yung West Philippine Sea. Alam niyo po, ang ibig sabihin po ng exclusive economic zone, yung 200 nautical miles from the baseline, ang ibig sabihin niyan, ang Pilipinas, no, ayon sa desisyon ng The Hague, ng Arbitral Tribunal, no, yung tinatawag na United Convention on the Law of the Seas, sinabi doon sa batas na yan na ang Pilipinas ay may karapatan na mag-explore, mag-exploit, at mag-conserve at i-manage yung mga natural resources na makikita niyo dyan. Ibig sabihin, meron tayong sovereign rights over the West Philippine Sea na itinatanggi ng China sapagkat sila daw ang mas may karapatan over that area, yung West Philippine Sea, sapagkat according to their allegation ay 9-9 na sinasabi nila ay kanila daw yung lugar na yan, kaya nagpupumilit na pumasok ang mga Chino dyan sa area na yan. Pero kung tutuusin mo, ang tangi lamang pribilehiyo na pwedeng gawin ng mga barko ng Chino dyan sa West Philippine Sea ay yung freedom of navigation. Pwede kayong makiraan dyan, pero hindi kayo pwedeng tumigil dyan sapagkat dyan ay within the 200 nautical miles or exclusive economic zone. Kaya nga tinawag na exclusive economic zone sapagkat tayo lamang ang pwedeng gumalaw sa mga natural resources na makikita mo dyan. So, madami silang pakay kung bakit talaga namang gustong-gusto nilang sakupin yung area na yan. Unang-una, mayaman
ang dagat na yan sapagkat napakaraming isda. Economically, ang lakas ng impact talaga kapag pinabayaan mo yung mga inchik na yan. No? Ang impact niyan sa mangingisda, mababawasan ang kanilang paghuli ng ating mga isda. Kung alam nyo lamang na karamihan, malaking porsyento ng ating mga huling isda ay nanggagaling dyan sa West Philippine Sea. Imaginein kung pag yan ay nakontrol na ng mga Chekwa, mababawasan ang supply ng ating mga isda. Ano ang mangyayari kapag nabawasan ang supply ng mga isda sa ating bansa? Simpleng-simple, the law of supply and demand. No? Kapag kulang ang supply, tataas ang presyo ng ating isda at mauuwi yan na naman sa importasyon katulad na nangyari sa iba pang mga basic commodities ng ating bansa na kung saan inaangkat pa sa ibang bansa ang ating mga pangangailangan. Sa ngayon since marami tayong karagatan na malusog, no, sa isda, tapos kukunin ng mga Chekwa ang ating parte ng ating exclusive economic zone. So, mawawalan tayo ng sources, no, ng mga isda and other natural resources. So, dapat hindi natin pabayaan ang mga ganitong pangyayari. So, ang latest decision at aksyon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay tunay namang dapat na isinagawa nung nakaraan pang mga taon. Ito ay contrary doon sa mga pinaggagawa ng ating dating administrasyon, yung masyadong conciliatory ang approach, no, ng relasyon laban sa with China, sapagkat ang ginawa ng nakarang administrasyon ay pinabayaan lamang ng pinabayaan ang mga inchik na maglayag dyan sa karagatan sa ating West Philippine Sea at kinuha ang mga isda, nagtayo na ng artificial island at hanggang ngayon ay palapit ng palapit sa ating mga teritoryo. Yan po ay nakakabahala talaga. Kaya't yung dating administrasyon, nagtataka naman ako kung bakit ganon ang naging mga desisyon. Nagkaroon na nga ng desisyon ng arbitral tribunal na ang West Philippine Sea ay talaga namang para sa Pilipinas, lalong-lalo na yung tinatawag na 200 nautical miles yung exclusive economic zone. Pero despite the fact that there is already a decision by The Hague na in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Seas ay hayagang sinasabi ng dating administrasyon na isang pirasong papel lamang yan, itapon ko pa yan or punitin ko pa yan. So this is not the statement of a leader na inaasahan nating ipagtatanggol ang ating mga karapatan sa ating mga teritoryo. So mabuti na lamang at ang kasalukuyang administrasyon ay tunay at matapang na ipinaglalaban ang karapatan ayon sa desisyon ng The Hague. Kung sino man yang mga government officials, mga former government officials na lihim na nakipagkasunduan sa mga Chekwa ay may malalim na pananagutan sa ating batas. Dapat maparusahan yung mga yan. Biruin mo, nagkaroon ng sekretong pakikipagkasunduan sa mga banyaga, lalong-lalo na sa mga inchek, involving part of our territory. At sabi nga ng United Nations Convention on the Law of the Seas, tayo po ay may sovereign rights over that West Philippine Sea. Ibig sabihin dyan, pwede tayong mag-exploit, pwede tayong mag-explore, pwede tayong mag-conserve at i-manage yung mga natural resources dyan sa West Philippine Sea. Pero ang ginawa nitong mga hinayupak na to na dating mga government official, pinabayaan yung mga inchek, no, na magtayo ng artificial island doon sa kabilang parte ng West Philippine Sea. At ngayon nga, no, gusto pang lusubin muli itong Ayungin Shoal, no, upang palagay ko at ako'y naniniwala na tatayuan uli yan ng isang artificial island sapagkat napakayaman ng lugar na yan. In fact, it may become a source of ng energy, like for instance yung windmill, yung hydro, and even the solar energy. Magandang pwesto po yan. At kaya nga lamang hindi na de-develop ng ating bansa yan dahil sa kakulangan ng kapital upang
buuin ang mga posibleng negosyo upang maiangat ang ating ekonomiya. So bakit mo, kung ikaw ay isang responsabling leader, bakit mo pababayaan na pumunta ang mga incheck diyan sa area na yan? Ang sabi ko nga kanina, the only thing that they can do in that area is to exercise their freedom of navigation. Tatawid, dadaan lamang sila dyan. Yun lamang ang pwedeng gawin ng mga incheck within the 200 nautical miles. At pwede natin silang pabayaan dumaan dyan. Pero yung tumigil dyan at itaboy mismo ang mga Pilipinong mangingisda, itaboy mismo yung mga Pilipinong nagsusupply ng pagkain, ng mga building materials sa ating BRP Sierra Madre ay isang paglapastangan sa karapatan ng mga Pilipino at ng ating bansa. Hindi ginagalang ang desisyon ng The Hague, ng Arbitral Tribunal, na nag-render na ng desisyon nung panahon ng dating Pangulong Benigno Aquino Jr. na sinasabi na ayon sa United Nations Convention on the Law of the Seas, tayo ang may sovereign rights over that exclusive economic zone, yun within 200 nautical miles na yan sa West Philippine Sea. Walang pwedeng gumamit niyan. Pero nga, nakakalungkot, yung dating administrasyon, pinayagan dahil kaibigan daw tayo at wala naman daw mawawala. Ayun, namihasa, inabuso ang ating mga karapatan at nagtayo na ng artificial island at ngayon nga ang pakay ngayon ay nilulusob na naman tong Ayungin Shoal na to at tayo mismo Pilipino hindi makapasok sa isang parte ng ating exclusive economic zone. Tinataboy, kinakanyon ang mga Pilipino at ang ating mga mangingisda. Anong klaseng agreement ang pinasok na palihim ng dating administrasyon dito? Palagay ko dapat itong si Harry Roque ay ipatawag ng ating Kongreso in aid of legislation kung ano ba ang detalye, ng secret agreement na pinasok nila with China. Malaking issue to at malaking obligasyon at responsibilidad ang mga pananagutan na dapat nilang ibigay sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sapagkat ito dito nakasalalay ang isa sa mga factors na pwedeng magbigay ng economic development sa ating bansa. Inuulit ko, mayaman sa natural resources ang area na yan. Mayaman yan sa isda at yan ay pwedeng maging source or sources ng enerhiya, katulad ng mga enerhiyang nanggagaling sa wind, nanggagaling sa hydro at maging ng solar energy. So kaya ganun na lamang ang interest na ipinakikita ng mga incheck diyan sa West Philippine Sea. So dapat tawagan na yan. Tawagin yung mga taong involved na nakipagkasunduan ng palihim sa China. Sapagkat yung secret agreement na yan, kung iyong titignan on the legal point of view, wala namang bisa yan, Walang bisa ang isang verbal agreement between two nations. Kaya nga tayo may tinatawag tayong Vienna Convention on the Law of Treaties na ginawa noong 1969. If I am not wrong, parang 1969 yan, yung Vienna Convention na yan. Yan ang parang giya mo yan, pagpasok ng mga bansa sa isang treaty. Pero dito sa ginawang secret agreement ng China at ng dating administrasyon, isa daw secret agreement, ito ay hindi mo makakonsider na isang tratado o isang treaty, sapagkat ang isang treaty ay dapat ay written agreement yan, and then it should conform to the stipulations as mandated by the Vienna Convention. So dito wala, sila lang dalawa nakaalam, hindi nakasulat. Ngayon, yung bagong administrasyon kinakailangan na magkaroon ng isang malakas na posisyon at sabihin na hindi namin ino-honor yung secret agreement niyan. O kung meron man kayong kasulatan tungkol sa pagpasok ng China dyan sa West Philippine Sea, ibabasura ko yan.
So tama naman ang ginagawa ng kasalukuyang presidente. At dahil dito, hindi naman ako sumuporta sa kasalukuyang administrasyon na nakaraang halalan. Pero kung ganito ang ginagawa ng Pangulo, no, at siya ay nasa tamang daan at tama ang mga desisyon na kanyang binibitawan, bilang isang Pilipino, katungkulan natin na suportahan ang mga posisyon, ang mga desisyon ng kasalukuyang Pangulo na nagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino. Suportahan natin sapagkat ng mga nakaraang administrasyon, hindi ganito ang naging trato ng dating leader, no, vis-a-vis with our relationship with China. Magtataka nga, sinasabi kaibigan daw ng China ang Pilipinas at ang Pilipinas daw ay kaibigan ng China. Alam niyo po ba na ang China ay isa sa largest producer of solar energy? Pero during the last 6 years, may nakita ba kayong kapitalista na mga incheck na nagpuntahan dito upang mag-invest, no, sa renewable energy? Wala kang makikita ditong incheck na nag-invest sa renewable energy. Given the fact na sinasabi ng China, kaibigan nila tayo. Given the fact na sila ang largest producer of renewable energy. Nag-i-export yan sa Europa, sa Amerika, ng mga renewable energy katulad ng mga batteries. No? Yung Apple nga, number 1 supplier ng baterya ng Apple. Yung cellphone, China yan. No? At iba't iba pang mga klase ng baterya na magbibigay ng power sa mga manufacturing firms, galing ng China yan. Pero magtataka ka, bilang isang kaibigan, hindi naman tayo tinulungan. Kumbaga sa isang layman's description or illustration. Magkaibigan tayo, may tindahan ako. May mga katabi ko ditong tindahan. Pero hindi ka naman sa akin bumibili. Pero sabi mo, kaibigan mo ako, bibili ka pa, patingi-tingi. No, kalahating bote nga ng mantika. Pero doon sa kabilang tindahan, bumibili ka isang bote ng mantika. Tapos kung bumili ka sa akin, napakaliit. Pero sasabihin mo sa akin, palit tayo, mag-trade tayo. Pero kami, ang bili namin sa mga commodities ninyo at mga supplies ninyo, mas malaki as compared to sa binibili mo sa amin. Is that the kind of friendship that we have during the last 6 years in the previous administration? Kaibigan ba yun? Hindi yung kaibigan. Ang tawag po doon, panggugulang. Panggugulang yon, no? Hindi ako sigurado dito sa mga figures, no? But during our time, no, with China's relationship during the last administration, nakakapagbenta tayo diyan ng mga commodities ng ating mga ine-export worth 25 billion pesos. More or less ganyan ang naibebenta natin diyan. Nabibili pala natin, nai-import natin sa China. Correct me. Almost 29 billion ang binibili, inaangkat natin na mga pangangailangan ng ating bansa mula sa China. Na pwede din naman natin angkatin talaga sa ibang bansa. Pero sabi nga, friendship tayo, 29 billion approximately ang binibili natin sa tindahan nila. Pero tanungin nyo, magkano ang binibili ng China sa atin? 11, 12 billion. Ang cost ng mga binibili nila sa ating tindahan. Sa tingin ninyo, fair ang ginagawa ng mga inject? Hindi. Uulitin ko, ang tawag doon, panggugulang, no, sa atin ng bansang China. Mahirap kausap yung mga yan. Kung ako nga ang masusunod, at tama naman ang ginagawa ng presidente, i-renew mo na lang yung mga medyo nagkatampuhan na relasyon ng nakarang administrasyon. Amerika, Canada, Australia, at yung mga mabibigat na bansa sa Europa. No, i-renew mo yung relationship doon, palakasin mo lalo sapagkat andyan dyan talaga yung mga pagkakataon na pwede tayong maging maunlad na bansa dahil yung mga bansa na yan, pag kinausap mo yan kahit walang papel, tumutupad sa mga pangako na binibitawan sa mga kaibigang bansa. Hanggang dyan na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Atty. Bueno.